Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Ace of Pentacles. Buo ka parang kung sa lahat ng elements, no, may water, earth, fire, wood, mga ganun ba? Buo ka. And na-attract mo yung, parang firm ka din, kasi buo firm. And na-attract mo yung mga opportunities pag Ace of Pentacles kasi, na-attract mo yung mga, parang kompleto ka sa lahat ng elements, no? Kung sa powers, ganun, parang kompleto ka, parang para yan sa Encantadia, na kompleto yung powers pag nabuo yung mga brilyante. Parang mga ganun ba? Nakita ito, di ba? O kaya ay na-attract mo yung opportunity o may darating sa iyo na huge offer dahil yun ang na-attract mo, huge offer. Kung sa relationship ay ang offer na yun ay yung magsama na kayo, mag-purchase ka ng house and lot or meron ng house and lot na titirahan ninyo. Mga ganun ba? Kung sa career naman ay na-attract mo yung a huge opportunity sa career. Basta mo na huge opportunity to na talagang magiging, alam mo yung magiging stable and secured ka. No? Ganon. So, ano pa ang about sale? The world, kompleto. Kompleto na. Or may nag-end na cycle, may na-complete sa buhay mo, may na-kompletong cycle, pwede din ganon. May natapos, may nag-end, may parang buo ka na pati. And then, kompleto ka na talaga kompleto ka na. Kompleto ka na with the world. No? Yun ang energy mo ngayon. Kompleto ka na. Parang katulad dun sa, example ko lang yun sa Encantadia, na pag nabuo yung mga brilyante, lahat ng brilyante, yun na, kompleto na, di ba? Lahat na, ay nasa iyo na ang lahat ng kapangyarihan. Parang ganun ba? Na kompleto ka na. Pero ibig sabihin nito, buo ka na, maybe you're ready for something new. Kasi parang ibig sabihin nito, napagdaanan mo na ang dapat mong pagdaanan, no? Para maging strong, para maging firm, para maging matibay, para maging ready for something new. Kasi may nag-close na cycle, may nag-end, and may nakompleto sa'yo. So yan. Ano pa ang ini-embody mo energy? Strong. Lahat na ng pinagdaanan mo, ay dapat mo talagang pagdaanan yon, no? Lahat ng dapat mong pagdaanan para maging strong ka, yun ang ibig sabihin yan, ay napagdaanan mo na, nakumpleto na. That's why now you are strong. And may purpose yan, yung God, kung bakit ka pinadaan, no? Kung bakit na-experience mo yung mga na-experience mo para maging strong ka. And may purpose yung God sa'yo. Bakit ka pinatibay? Kung bakit ka pinadaan sa mga ganon, no? For you to be strong. Strong yung mind mo, strong ka emotionally, basta strong ka as a person. Ayan. Ano pa ang ini-embody mo energy? O energy mo na lang ngayon. Ano pa energy mo ngayon? Isa lang kasi madami. Pero ang gaganda pa naman, pero madami. Puro pa naman dragon na yan. Siguro kasali pa ba ito? Itong tatlo na yan. O kasali pa daw yan. So, see? Kasali pa pala. So, isama ko na. Kasali pala to. You are guided by heaven. You are supported. Yan ba yun? You are supported by heaven. Yeah, you are supported by heaven. Or maybe fully supported by heaven. Kasi nasa side ka ng light pagka ganyan, no? You are fully supported by heaven. You know what? Naiyak ako kanina, guys. Kasi sa dinami-dami ng mga challenges na pinagdaanan ko sa buhay. Tapos, nandyan yung mga, sa akin ha, nandyan yung mga angels na nag-remind sa akin na
I'm fully supported by them, ng heavenly realm, ng God, ni Jesus Christ, ganun. Kasi makakita ka nga, kasi nag-pop up yung number na ano pati kanina, yung mga synchronicity, ganun. Kaya ko lang nakita. And sinerge ko yung meaning. You are being loved and fully supported by the celestial beings. Parang ganun yun eh. Or heavenly realm, divine realm, ganun. Ganun yung celestial beings o divine realm. Ganun ang yung meaning ng 433. 433 yan kanina. 433. Yan. Oh. Tapos naiyak ako. Kasi minsan ay may pagkaano din ako, may pagka-impulsive. May pagka, ano ba yun, yung nagagalit ako dahil sa deceit and scheme ng iba. Na, alam yung pinapakita ko na galit ako, na ayaw ko nang ginaganon-ganon ako. Yung ganon ba? Pero, still they love me and support me. Parang ganun ba? na ano lang ako. So, ganun ka din, no, sa nareadingan na sa naka-resonate dito sa reading na you are connected, you are supported by heaven, no? Baka makakita ka palagi ng 433. Pag-search ko kanina, yun ang meaning nun, okay? Actually, palagi namang nakikita ko yun kasi nakakalimutan ko minsan yung meaning eh. Pero kanina lang kasi. Makakita kayo ng mga synchronicities, like so combination ng mga numbers. Parang ano siya eh, parang biglaan lang mag-pop up yung mga ganong number. Makikita nyo lang, may meaning yun. Ganon ang synchronicities. Yan ang isa sa way ng mga angels or celestial beings na makipag-communicate sa tao, sa mga humans. Ganon. And buo ka and wise or clear and sharp yung mind mo. Makikita sa mata mo na you are courageous. Ayan, both feminine, masculine. Parang combination of feminine, masculine. Ganun ka. And you're ready for the purpose of God sa'yo. Kung ano yung purpose ng God sa'yo. Yes, you're ready kung ano yung purpose ng God sa'yo. O merong purpose ang God sa'yo, kaya nga pinadaan ka sa mga ganito. Yan. You know what? Yung mga ganyan kasi na may mga pinagdaanan. Mahirap kasi yan eh. Mahirap yung mga pinagdaanan. Pero ganun talaga eh. Kailangan yan para maging strong. Okay. Emotion, ngayon ay stable and balance. Yung iyong emotion, and you become more strong and powerful. Calm lang, calm mo, respected, and para bang kampante. Parang hindi naman kampante, kasi calm, relax, no? Yung emotion mo, ganun. You are powerful, full of strength. Yan, kasi may dragon dito. And patuloy ka na nag-grow. There's growth. Nag-grow ka. And yung strength mo din nag-grow, as well as your wisdom. Ayan. Puro green. Ang ganda. Ang ganda ng color, guys. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? Tingnan natin. Ano kaya ang next na mangyari sa buhay mo? Bear. Maging harmonious. There's harmony and love, balance. Ganun ang mangyayari sa buhay mo. Kasama ng person mo or meron ka maging partner. Yan, kasi dalawa yun nandito na you will build a strong bond na maging masaya ka na, masiyahin ka, positive, and komportable. Para bang masaya na yung buhay mo, no? At peace and komportable ka, masiyahin kayo, no? Maybe yung person mo, ang kasama mo, sino yung maging partner mo, no? Ano pa maging buhay mo soon?
Meron kang bubuksan na ano to, path. Yun na yung ano guys, kung path yan. Maybe it's a path. Upright po ba yan? Yeah. It's a path guys. Path. Path to, yung bubuksan mo, o bubuksan mo yan siya. May key ka, no? Yan na yung lalakbayin mo, yung path na yan. Yan na yung purpose ng God sa'yo. Kasi may purpose ang God sa'yo. Kaya na-ready ka for the purpose of God. May purpose ang God sa'yo. May purpose. That's why. Yan na yan. Yung path na yan, bubuksan mo. Yan na yung purpose ng God sa'yo. So, ano ba yung nasa path na yan na tatahakin mo? Ano yung path na yan? Gentleman. May mag-ano sa'yo. Maybe you will be in a new relationship. In a relationship, ganon. May maging courageous na person. Brave and courageous. Porsigido, determinado. Like a tiger, no? Na mahunt niya yung prey niya. Na makuha niya yung goal niya. Ikaw. No? Which is, yung goal niya ay makarelasyon ka. O mag-umpisa ka ng relationship. Yan. You will start a relationship together ng person na yan. Ano pa ang nasa path na yan, ang maging buhay mo sa path na yan na bubuksan mo? Mountain. Palagi ka for sure mamamasyal sa mountain. Kasama itong person mo na to for sure. Ayan may kasama ka talaga yan. Ito na yun. Mamasyal kayo palagi sa mountain. Baka mag-hiking kayo o mamasyal kayo sa mountain, lalo na kayong bahay ninyo ay sa paanan na ng bundok, no? At kung may mga berries sa mountain at mga prutas, mag-fruit picking kayo, berry picking, mushroom picking, ay talaga nakaka-enjoy yun guys. Ang saya siguro. At nakakatuwa. Parang nakakatuwa siya. As in, parang it's so fulfilling for sure. Yung maramdaman ninyo. Ako lang, parang walang mai-compare, no, na kaligayahan, kasiyahan, yung ganong gagawin, no, parang ang saya-saya lang. Nakaka-enjoy siya. Ang sarap sa pakiramdam pagka ganon. Ewan ko lang sa iba, kung ganyan yung inyong pakiramdam. Pagka nanguha kayo ng prutas, berries, or mushroom, basta ang saya ng ganun. Lalo kung marami. Sino yung person na to na mag-pursue sa'yo? For once. Upright po ba yung for once? Upright. Yes. Sama na stable. Matibay yung pundasyon niya. Well, ito na yung mapapangasawa mo. Kasi clarified by for once, ito na yung mapapangasawa mo. Siya na nga yung mapapangasawa mo. Para bang matali kayo together, no? Kasi clarified by, matali kayo together, mapapangasawa mo siya. Kakasal kayo kasi may justice dito. Magkakaroon ng balance sa inyo. Parang, magkaroon ng, yung mabayin kayo, matay, ganon, or matali kayo sa isa't isa kasi maging partner nyo na yung isa't isa Ayan. You will stay together. You will be together. Ganon naman trabaho may asawa na tali na kayo sa isa't isa. Ganon yun. So, ano pa? Siya yung mapapangasawa mo. Ano yung energy ng person na to na mapapangasawa mo? O baka partner mo na yun, basta mapapangasawa mo. Courageous o color blue. And buo yung loob niya. Siya yung may drive. Siya yung
may hawak ng manibela niya. Siya yung driver ng buhay niya. Pursigido, determinado. Na-pursue ka, of course. Ha? Oh, kumuha ka din. Anong sili ba? Pansigang? Kumuha ka din. Na kausapin ka. O yung kung nanahimik to, kung hindi ka pa nito kinontak, basta kausapin ka niya kasi Hermit in Reverso. Na makipag-communicate na yan sa'yo, i-pursue ka na niya. Ayan. Ano pa? Ang message, sino ba nagagay dito ngayon? Angels ba nagagay dito ngayon? Yeah, angels daw. Anong message na angels for you? Kaya to. Magkakaroon daw ng union. May union na mangyayari. Reconciliation, partnership, unified love, partnership. Magkakaroon ka ng partner. May union na mangyayari talaga. Inulit ko lang. Yan ang sabi na angels. And of course, you are guided to be together. It's divinely guided. Kaya sinasabi nila na may union na mangyayari sa inyo. Kasama na yan sa, sa path mo. Kasama na yan sa purpose ng God sa'yo. Yan. Ano pa ang message or guidance sa angels for you? Patience, please. What you're asking for is coming about. Kung ano yung hiniling mo, ay darating daw yon. So, have patience lang, no? They ask you for patience, for your patience. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. Kasi meron pa daw mga hindi nakikita na mga factors na kailangan mo nang mag-occur o mangyari, no? Mga gano'n, maganap, mga gano'n. Mangyari. And then, ano yung feelings? Kilala ka na ba ng person na to na magkaroon ng union sa inyo? Kasi may union daw eh. Oo, kilala ka na niya. At mukhang may distance sa inyong dalawa kasi may 2 of Wands. Kilala ka niya from afar. Pwedeng ganun. Pero may distance. Short distance or long distance. Ganon. Basta may distance. Para bang kailangan niya pa mag-travel papunta sa'yo. Parang ganun ba? Kasi 2 of Wands. Ano yung feeling sa'yo ng person na magkakaroon ng union sa inyo? Parang nagkakaroon siya ng anxiety. Stress. Parang balisa. Dahil siguro kaka-overthink yung situation nyo na hindi na tuloy-tuloy yung plano niya. Kasi 2 of Wands in reverse, hindi na tuloy-tuloy yung plano niya. Kaya nang problema siya, na-stress siya, parang naka-experience sa anxiety kasi hindi na tuloy-tuloy yung plano niya. Para sa inyong dalawa kasi kilala ka na niya eh. Yun ang feelings niya ngayon. Yun ang emotion niya. Parang bombarded, problematic, naka-experience sa anxiety.
Ano naman ang iniisip ngayon ng person na yan na magkakaroon ng union sa inyong dalawa? Ang mag-recover sa sadness, sa grief, sa emotional turmoil. Yun ang iniisip niya. And then, ano pa ang iniisip ngayon o balak ng person na to na magkakaroon ng union sa inyo, ng balak niya. Anong balak niya? Upright po ba yung Page of Cups? Yes, it's upright. Ang mag-offer ng cup of love kasi driven siya ng kanyang feelings, emotion. Kasi bakit feelings? Kasi may pink dito. Nagiging courageous siya with the color blue. Pure intention niya sa pag-offer sa'yo ng cup of love. Yun ang balak niya. Mag-offer o mag-reach out. Yan. Yan ang balak niya. Balak niya pa lang yan. At umiwik ang big. Nainitan siya. Umiyak. Ba't umiiyak? Okay? Sino ba? Uy. Bonjong. Ano iyak-iyak? Uy, galit. Nanahol. Ano pa? Next na mangyari sa inyo ng person na yun na magkakaroon ng union sa inyong dalawa. Ano kaya next na mangyari? Guys, merong pag-o-offer ng cup of love talaga yun. May iabot siya sa'yo ng cup of love yung person mo na ma-receive mo. Yan. There's union na nga na mangyari. Ayan, ang tanong pa, yung magkakasundo na kayo, you will build a close bond. Maging close na kayo sa isa't isa, magkapalagayan na kayo ng loob, maging komportable na kayo sa isa't isa, you will feel at home, comfortable sa isa't isa, there's balance and harmony. Umiiral yung love, no? Pure love sa inyong dalawa. Understanding, pure love. Mga ganun ba? And kung may mistake or fault or pagkakamali man yung isa or bawat isa sa inyo ay mag-forgive nyo. Kasi magkakaroon ng balance eh. At magkaayos na kayo. Kakasundo na kayo. Ganun ang mangyari. And then, ano ang gustong sabihin sa'yo ng person na yun na magkakaroon ng union sa inyo? Hindi na siya guarded, hindi na siya defensive. And then, ano pa ang gustong iparating sa'yo ng person na yan na magkakaroon ng union sa inyo? Upright ba itong Three of Pentacles? In reverse siya guys, in reverse. Queen of Swords and Three of Pentacles in reverse. Ay, naglalagay na siya ng healthy boundary. May boundary na siya na hindi na nagsasucceed yung mga nagtutulungan para mag-intrude sa energetic field niya na gustong mangontrol sa kanya. Ganun ba yan? Yeah. Committed pa naman itong mga to. Mga hangal yan. Yan ang mga taong walang magawa sa buhay at buhay ng iba. Gustong pakialaman at kontrolin. Feeling entitled. Feeling powerful. Pati yung buhay ng iba ay gustong kontrolin. Pero sarili nilang buhay, hindi nila maayos-ayos. Hindi nila maintindi. Mga responsibilities nila sa buhay nila. Hindi nga nila maintindi. Buhay pa ng ibang gusto nilang kontrolin at pakialaman.
Tindi ng kapal. Ay, nako. Yung mga anak niya, kung may mga anak pa yung mga yan eh, hindi nila maintindi. Hindi nila maibigay yung needs, support, love, affection. Kasi busy sila kakapangialam sa buhay ng iba. Gusto nilang control yung buhay ng iba. Buhay nga nila, hindi nila maayos-ayos. Hindi nila makontrol. Hindi nga nila mapatino yung pag-uutak nila. Hindi nga nila madisiplina yung sarili nila. Hindi nga nila maayos yung buhay nila. Sa tingin nyo, mga ganyan na nangyayalangpas buhay ng iba, na gusto mangontrol sa buhay ng iba, tingin nyo, nagagampanan nila yung obligation nila sa buhay nila, yung mga responsibilities nila, maayos ba yung buhay nila? Hindi. Kasi, ang mga ganyang tao, toxic. They live a parasitic lifestyle. Para bang nabubuhay sila dito sa mundong to, like a parasite sa buhay ng iba. Para bang gustong, anong term doon, angels? Piste. Hindi. Anong term sa kanila? Anong tawag sa kanila? Salot? Salot daw ang tawag sa kanila. Salot. Parasite. Sa iba yung piste, sa parasite talaga. Hindi lang piste, kundi parasite. Salot. Salot nga, tama. Yan ang salot. Ay, hindi pinadala ng God yan ang salot. Talagang, they choose to be a salot. Na manalot. Salot. Yun ang tawag daw sa kanila. Nihatol yan. Afterlife, sa mga ganyan. Because they live a parasitic lifestyle sa mundong ito. Nananalot. Mabaluktot kasi yan. Foolish pa. Nagre-rejoice sa mga pinagagawa ng scheme and deceit and evil or ano naman. Against sa iba, sa inyo, gano'n ang person mo. Pero, afterlife, they will kabaliktaran ang mangyayari. Puro na grief. Mourn. Saan? Sa impyerno. Tama po ba, angels? Gano'n ang mangyayari sa kanila? Oo. Kaya sinasabihan na dapat hanggat maaga magbago, maging mabuting tao. Itong mga to, manalot sila. Na-enjoy pa nila. Tuwang-tuwa sila. Gusto mong challenge, makipag-compete, manghalit, po. Toxic. Parasitic talaga yung kanilang lifestyle. Ano ang para sa kanila, yung mga ganong tao, tama yung ginagawa nila. Sanay na kasi sila eh. Para bang wala silang sense of right and wrong. Ganon sila. Wala talaga silang sense of right and wrong. Baliktad yung mga tao na yan. Yung mali ay tama para sa kanila. Yung tama ay mali para sa kanila. Ganyan sila. Yun ang yun ang obserbahan ko sa mga ganyang klase ng tao. Wait a minute. Stay.
mundong to, may taong nasa side ng evil, may sa side ng good. May good and evil. Ganon. Yun nga lang, yung evil may parusa afterlife. Yung good ay masisave. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Yung mga evil ay magdurusa saan? Sa impyerno. Yung masukdulan sa pagka-evil at kasama naman pinagagawa dito sa mundong to sa abyss. Bakit ko sinasabi yan paulit-ulit? Kasi para yung iba na mga, lalo yung mga kabataan, kung may makapanood, ay maiiwas na sila, no? Maiiwas sila sa kaparusahan, yung kapahamakan ng kanilang soul. Alam na nila na mapupunta sa impyerno ang ganong gawain, ang ganong mga ginagawa, ang pagiging ganon. So, makaiwas sila, no? Ayan. Na hindi nila gagawin, hindi na sila gagawa ng ganon. So, ayan. Pero kung gagawin nila, it's their choice. At may kaparusahan talaga afterlife. Kasi ang buhay sa mundo to, may choice ang tao. May free will. Yung nga lang, pag ang pinili ay evil o path na papunta sa impyerno, no? Yung paggawa ng evil, kasamaan, eh may hatol talaga yan, no? Kaya path papunta sa impyerno. Ano ang nagustuhan sa'yo ng person mo? Ito na lang. Ano nagustuhan sa'yo ng person mo na yan na magkakaroon ng union sa inyo? Kasi positive ka na magkaroon ka ng freedom, or kasi inspired ka, positive ka. Ito, pag-combine ko itong dalawa na to, kasi positive ka na magkaroon ka ng freedom. Na mawala na lahat ng mga restrictions. Ganon. You're hopeful, you're positive. You're not being pessimistic. And kung ito lang, at ito, nag-separate ko, kasi positive ka. As a person, inspired. O parang nabibigay ng inspirasyon. Pwede din. And, hindi ka nagpapa-victim sa iba. Hindi mo hinahayaan na kontrolin ka ng iba, na i-restrict ka ng iba, napigilan ka ng iba. Ano pa? Ang nagustuhan sa'yo ng person mo na yan na magkakaroon ng union sa inyo. Ito naman. Ay, the mother, you're stable, secured, comfortable, and nasa iyo ng lahat kasi empress itong the mother na to eh. Empress. And pure kasi puti. Nakaka-comfort yung energy mo. Ayan. You're balanced. Yan. And your marriage material. Madami ba attracted sa'yo na person or opposite sex? Upright ba to? Pwede 50-50. Ay, upright naman. Yes, madami. Para bang covetous or covetous sila sa'yo? Oo, covetous sila sa'yo. Sus, Diyos mio, mga tao. Covetous and possessive, mga ganun ba? Gusto nila mapasa kanila ka. Parang to the point na parang nagiging covetous na. Oh my gosh. Na gusto nilang kontrolin yung buhay mo. Gusto ka nilang kontrolin kayo ng person mo. Na mapasa kanila ka. Oh my gosh. Such evil people. Mga ganon. Sama yun. No?
Dapat ay huwag maging covetous, huwag maging possessive. Pag hindi para sa'yo, tanggapin mo, accept mo. Hindi pwedeng persahin mo na kailangan sa'yo yan. Hindi. Kasi nga, impyerno ka, di ba? Totoo yan, may impyerno. At madami na nasa impyerno. May abyss pa, pagsutdulan ng kasamaan dun sa abyss. At totoo yan. So, ano yung kinabiliban sa'yo ng person mo na yun na magkaroon ng union sa inyo? Meron ba? Meron mo siyang kinabiliban sa'yo? Wala. Wala eh. Ano pa ba itanong ko? Ano ang gusto niyang buhay kasama ka ng person na yan na magkakaroon ng union sa inyo? Chill. Parang simpleng buhay lang. Magtatanim-tanim kayo sa paligid ng bahay ninyo kasi may site dito. Yung pampungka ng lupa. Ganon. Ha? Nilipat yung apple ko. Ay, mag-frozen. Gusto ko nga frozen. Idilipat mo. Bala ka pangit yung lasa niyan. Oh. Tapos mag-alaga kayo ng baka. Masaya kayo guys. Mahal ang baka. Oh. Kami nga ng asawa ko, nagbabala kami dun sa probinsya para makapag-alaga ng baka. Yung tatay niya, gano'n lang din naman ang hanap buhay dun. Nag-alaga ng mga baka, nagtatanim-tanim, gano'n lang naman. Tsaka, basta nagtatanim ng palay para libre na sila sa palay, gano'n. Tsaka, para hindi na sila bibili. Yung nga lang, ipagiling pa nila. Pero, at least hindi na sila bibili, diba? Tsaka, makalibre ka na sa bigas. Ganon. Ulam na lang. Yung tatay niya kasi, kuripot din. Tuyo lang. Pwede na, ulungan ng tuyo. Anong ulam niya? Pwede naman talaga yung kainin. Yung ulam, yung ulo ng tuyo. Kaso lang para matinik. Pero kahit ako, basta hindi lang ganun ka matigas na matinik, nakain ko din yun, yung ulo ng tuyo. Sarap siya. Sarap iulam yun, nakakagana. Tsaka yung lugar doon, parang sarap kumain doon. Ang gana ko kumain doon guys. Doon sa lugar ng asawa ko. Ang takaw ko doon. Lakas kumain. Makatipid ka pa. No? Pag may mga tanim ka. Kasi, kalibre ka. Like, gulay. Kung may mga gabi dyan, gataan mo lang. Okay? Lagyan ng suka sa bawan. Tsaka, bawang, sibuyas. Yung tinatawag namin abalong. Abalong sa amin. Ay, ito, ano talbos ng gabi? Pwede na yun. Saan galing yung Mary ko? Tayo po tayo kang ito. Oh. Kumain ka ba ng papay mo? Kumain ka ng papay? Sauce. May tinapay kasi yan sila guys na yung BO ba, yung mga reject sa bakery yan, binibila ko yan sila, mura lang kasi pag mga BO, isang sako para sa ng kain. Nilalagay ko lang sa labas, mura lang kasi yun, 120 lang naman isang sako. At least pag nagutom sila, pamirinda nila. O pag nagutom sila, kukuha sila doon. Pag gusto nila kumain ng tinapay. Iba naman yung kanilang pagkain ng kanin. Paborito niya yun. Site. Para bang mapuno yung lugar na parang maliwalas, presko yung place na parang napaka fresh, napaka
ganda ng paligid, nakaka-rejuvenate kasi syempre madaming puno, no? Madaming oxygen yan pag maraming puno. Oo, napagod. Napagod pala, napagod. Sus, nakyaw. Ok. Uy, daw bake lang. Parang bake lang. Ano pa? Gusto niyang buhay kasama ka. Ang person mo na yan na magkakaroon ng yun sa inyong dalawa. Ayan o, garden. Gusto niya talaga may mga puno, guys. Tapos may mga bulaklak. Sa paligid. O, magtatanim kayo ng mga bulaklak. O may mga cherry blossom. Or mga puno ng kahoy na mamumunga. O basta may mga bunga na kahoy. Nakakatuwa talaga yan pagka ganyan. O, parang napaka-relaxing, comfortable talaga. Ayan. Baka mahilig siya sa flowers, mapunong lugar, ganyan. Yan ang gusto niyang buhay. Ang ganda. Gantong place ba ang titirahan ninyong dalawa? Ganyan ba? Ang ganda, oh. Kung ganyan. Ganyan na place. Oo, ganyan. Ganyan na place. 7 of Cups. Maraming possibility siguro. O, kung may maraming properties to, di madaming bahay, no? Madami kayong pwede matirhan, lipat-lipat. Kung madami. So, ayan. Ito na lamang, guys, for collective reading.